5:45 po ng hapon dito sa Pilipinas. Ito po, tinuturuan po natin yung ating mga bagong alagang kambing na kumain ng Madre de Agua. Yan po. Tsaka po itong ating alagang baboy. Kumakain-kain na po itong ating mga alagang kwan. Ito po. Yan. Yan, tinuturuan po natin ng pagkain ng Madre de Agua at napakaganda po ito sa alaga. Kung ang kanyang maganda ang kanyang sustansyang na ibibigay sa mga alaga. Yan. Pampagatas, pampaganda ng katawan. Kaya po itong Madre de Agua ito ay yan po. Kailangan ang kwan po niya ay yung siya tatalbusan mo ng tatalbusan para lumago na lumago. Yan po, na medyo dinamuhan na nga po yung iba. Napakaganda po. Yan. Yan din po ang merienda na binibigay ko sa mga nakakulong. Yan po. At matapang naman aring kambing na aring isang iri. Bagong panganak. Yan po. Malaking agad yung kwan. Makulit na rin. Makulit na rin. Yan po. Pag kayo po yung mag-aalaga ng mga kambing, kailangan po talaga ay tayo magtatanim muna ng dapat ipakain at nang hindi po tayo nauubusan ng mga papakain po natin sa mga alaga. Dahil sa panahon po ito ngayon ay tag-init. Yan po. Medyo natutuyo na po yung lupa. Kaya kailangan po ng alternatibong pakain sa mga alaga natin. Yan. Ito na nga po ang maganda. Ito pong Madre de Agua. Kaya po ito ay pagkatapos naman po nitong pag may natira ditong itatanim, ayan po itatanim ko. Yan naman po ipinapasak lang at madaling tumubo. Tanim lang po ng tanim. Pag ganito pong may plano tayong magparami ng mga alagang hayop, baboy, baka, kambing. Yan po. Ganda po at gustong gusto po nilang kainin. Yan. Makakatipid po tayo sa pagkain. Yan. Ang ating baboy po ay gustong gusto rin ang Madre de Agua. At yung pong maliit na yun ay natututo naman ang kumain. Meron pa po tayong natuklasan na kinakain din ng baka. Yung pong kung tawagin ay takip asin. Yan po. Yan, takip asin na yan. Yan. Ay kinakain po ng baka at kambing. Tapos, maganda pa ang kanyang kahoy. Maningas. Kaya po, yan din po ay ating pararamihin kung papaano. Tumutubo po yan. Lamang. Hindi na kailangan itanim pa. Ang kulang na lang po sa atin ay napier. Kukuha pa tayo dun sa ating kamag-anakan na may napier. Yan po. Kumakain na po ng damo itong ating anak nung dumalaga. Ito po ang Madre de Agua. Pagkain po ng mga hayop. Ito po. At ito lang po yung bago nating anak na dalawa. Maliliksi na rin po. Maliliksi na rin sila. Tayo po ay naglinis ng kapaligiran at tag-init. Ay mag-umpisa po tayo magtanim ng mga pwede nating gulayin na hindi na kailangan pang bumili. Mahirap po ang sitwasyon ng ngayon. Ang mga tanim po ay
Ininit. Ang hindi po ako nagkakamali, ang ibang lugar ay nagdeklara na ng state of calamity dahil nga po tuyot na nga po dun sa kanilang mga pananim. Ang ating pong buhay magsasaka ay kumbaga ay parang sugal. Aanihin mo na lang, babagyuhin pa. Aanihin mo na lang, iinitin pa. Kaya po, kailangan tayo ay may alternatibong pagkakakitaan. Hindi lang po tayo nakatuon sa palay, sa paghahayop. Kailangan po ay mag-ano po tayo ng iba pang pagkakakitaan natin. Ito po sa experience ko, maganda po ang pag-aalaga po ng kambing. Lalo na't hindi naman ito alagain. Kailangan lang talaga ay may silungan kayo. Madali po silang dumami. Ito pong kuwan ito ay gala lang. Pagala-gala lang po sila dito. Kaya ko naman po ito nililinisan na lagi at may nahuli po tayong ahas kanina. Kaya po naglilinis po tayo ng kapaligiran. Yan po ang ating gawain sa hapong ito. Yan ang pagpapakain po ng Madre de Agua sa mga alaga nating mga hayop. So yun na nga po sa hapong ito. Mabuhay po tayo, pagsisikap at pagtitiyaga. Mabuhay tayo mga magsasaka. Tayo po ang bida.